So nandito po kami ngayon sa kinaroroonan ng bahay ni Nanay Maura. Ayan. Kakausapin po namin sila regarding po doon sa napag-usapan namin. Mamaya ibabahagi po namin sa inyo napag-usapan natin regarding po sa kanilang bahay. Pero dito na lamang po natin kakausapin kasi hindi po kami makakatuloy dahil maputik, dahil nakamotor po kami, wala kaming bota. Magandang umaga. Yan, kasama na natin si Tatay Pido at saka si Nanay Maura. So hindi namin sila kinausap doon sa bahay nila kasi lalakaran po namin ay sobrang maputik yung daan. Mabaho na yung tubig ulit, ano. Okay, so kaya po kami nandito dahil after ilang months nga na hindi namin kayo pinuntahan dahil yun nga ay inisip pa rin namin kung saan talaga kayo pwedeng ilagay dahil yung kabuhayan po kasi ni Lolo Pido ay nandito yung pagkakangkong. So ngayon, nagkausap naman na kami ni Jenelyn tulad po nung napag-usapan namin nung una na yung bahay niya ay ibebenta daw niya. So ngayon nag-usap po kami at napagkasunduan namin na babayaran ko na lang ng 10,000, no? 10,000. Bakit po 10,000? Kasi binibenta niya sa atin ng 15,000. So ang nangyari po, pinakausap po siya kay Lord J, sa kapatid ko kay OnJ TV para explain sa kanya yung mga bagay-bagay kasi kaya po 10,000 lang binayad namin. Bakit? Yun po bahay na ipinagawa natin para tulong sa kanya ng ating mga kababayan. So nagkaroon siya ng mga problema niya yon, and ilang beses ko nang tinry ulit nakausapin siya para sa kanila na nga mapunta. Nagbago ang isip niya, hindi na daw. Then the next month ulit, after 3 months, nagbago ulit isip niya na ibebenta nga daw niya yung bahay na yun. Sabi ko, wag mong ibebenta yung bahay na yan. Kasi yan ay pinagawa ng ating mga kababayan, tulong ng ating mga kababayan. Ngayon, kaya ako binigay sa iyo yan dahil ang sabi mo sa amin noong una, diyan ka na magpapagawa. Nagmadali siya na ipagpagawa yung bahay, kaya minadali natin. So kaya kung nakita niyo yung pinagawa nating bahay sa kanya, ay ganun lang. Dahil nagmadali siyang ipagawa yun para makalipat sila. So ngayon, sabi niya lilipat sila ng bae, pero ang nangyari, nandun na nga yung mga anak niya, doon na sila titira. So yung ibang istorya, hindi ko na alam. So kaya nagkapagkasunduan namin, pwede kong bilhin yung bahay mo sa halagang 10,000. Bakit? Dahil hindi ko nga pwedeng bilhin yan na tulong na ng ating mga kabayan, bibilhin pa sa'yo ni Nanay Maura. 'Di ba? Kung bibilhin sa'yo yan, parang ang nangyari, pinagbili mo lang din yung binigay ng mga kababayan natin tulong sa'yo. So, para hindi magkaganon, sa halip na bibili ni Nanay Maura yon, binili na lang natin ng 10,000 para doon sa rights ng lupa maibalik. Yung bahay na nandoon hindi nababayaran at yung pera ni Nanay Maura na naipon natin na pagpapagawa ng bahay nila, nakalahati ng pinagpagawa ni Tatay Boning, ay ibibigay natin ng cash sa kanila para mayroon po kayong pera na magagamit ninyo. Ano po? Di, doon na po kami sa bahay na Yes, doon na po kayo titira. Okay lang din na may bahay kayo dito at yung pagkakangkong ni Lolo Boning ay ni Tatay Pido nandyan, and then yung nandoon, maililipat nyo yung mga gamit. Yung maluwang naman yun eh. At kung may gusto kayong ipaayos at kung gusto ni Nanay Maura na magtindahan doon, may puhunan ka. May kabuhayan pa rin po kayo. Opo, salamat po. Kaya, yung pag-uusap namin ni Jenelyn, yan, panoorin nyo na lang po sa last video na to. Nandyan po yung video. Okay? So, okay na ba sa inyo, Nanay Maura? Tatay Pido? Okay. Okay sa inyo yun, ano? Po nyo, eh. Oo, kasi nasanay kayo na nandito at yung kabuhayan ni Tatay Pido kahit paano yung pagkakangkong at magkakaroon ka ng kabuhayan doon. May tindahan doon sa baba, nakita mo? Yung parang maliit na ano? O ganon. Kasi ang plano ni Jenelyn, ibenta sa iba. Sabi ko, no. Hindi mo pwedeng ibenta yan. Bayad na po yun. Bayad na yun. Wala na kayong intindihin doon. Sa inyo na po yun. Ano? Salamat po. Hindi namin masisisi si Jenelyn dahil mayroon nga siyang ibang gusto na hindi ko alam kung ano yung plano niya sa buhay. Nangyayari, babayaran para lang doon siya hindi ganun. Kasi iba yung binigay na tulong kay Nanay Maura, iba yung binigay na tulong sa'yo. Pag-ingatan mo, sa'yo yun eh. No, kaya ang mangyayari, lilipat na kayo doon. Opo. Ha? Kayo lang pong inantay namin eh. Bigay ko na sa inyo yung pera ninyo.
na kayo babalik sa amin. Babalik pa din ikaw talaga. Pag napagpasko, babalik at babalik pa rin kami sa inyo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, Malaking tulong talaga. Pera kasi madali pag walang bahay. Ang bahay hindi mawawala. 28, Yung pera na uubos. 30. Wala na akong masabi sa inyo. Ang tulong niyo talaga. Habang buhay, hindi ko makalimutan niya. Oo. Oo yan. Oh, Nay, pag-ingatan nyo ha. Po. Okay. Hindi namin gagawin. Sige, bilisan lang natin. Huwag mo kami dumaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dami. Oh, yan. Dami kong pera. Oo. Dahil pera, itago mo na, Nay, bilis. Ang dami. Oh, itago Thank mo you po, na. thank Itago you. mo, dali. Wala akong bra. Oh, yan, baka malaglaglay ha. Hindi. Ayan, okay. Ayan. Kasoso ko. So, ganun, no? Minadali natin kasi. Ayan. So, pag-ingatan nyo yan, Nanay, Ay, oo, Kasi- sigurado. Oo naman, oo. sana magamit nyo po, ano? Habang buhay ako, hindi ko kayo makalimutan. Oo. Talaga hindi. Ha? Ano din po Salamat namin po, kayo salamat at may bayan nakakalimutan. na kami. Yan ang sasabi ko lang. Kaya lang paggagawa namin ng patong-patungan ba ng pinggan, yung banggirahan, Okay, sige po. walang ano. Okay. O, sige. Salamat po. At di na kami talaga makapunta salamat, doon. maraming salamat po. Okay. Pasensya na kayo, hindi talaga kami makapunta. Oo. Putik, ha? Opo, O, salamat sige. po. Nanay, mag-iingat, ha? Tatay Opo. Pido, mag-iingat kayo, ha? Okay, sige po. Napakaraming salamat sa inyo. Ha? Uh-huh. Ay, habang buhay talaga. Habang buhay ako, hindi ko kayo makalimutan. Sige, sige. Salamat po. Thank you, thank you. Bye-bye. Maraming salamat po sa mga kabayan po natin na tumulong po kay Tatay Pido at kay Nanay Maura. At yung pong ibang donasyon na nakalap natin ay nagamit po natin sa operasyon ni Tatay Pido at yung iba pang mga follow-up check-up sa kanyang katarata. Okay, at again, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. At kay Tita Buel Casimiro, maraming pong salamat sa donasyon nyo para po magkaroon ng bahay si Tatay Pido. At mga kabayan, yun lang. At maayos na tayo at mayroon ng matitirahan si Tatay Pido at Nanay Maura dahil mas gusto po nilang tumira dito, kaya hinayaan na lamang po natin na dito po sila tumira. Kaya again, maraming pong salamat sa inyong lahat mga kabayan. God bless po sa ating lahat. At araw po sa inyong mga kabayan, ngayon ay kasama po natin si Ate Jenny Lynn. At bago po tayo magsimula, ito pong pag-uusap namin ay pinagpaalam ko kay Ate Jenny Lynn kung papayag siyang i-record natin at pumayag naman po kayo na record yung ating lahat ng pag-uusapan ngayon. So sa mga hindi po nakakilala kay Ate Jenny Lynn, si Ate Jenny Lynn po ang isa sa mga natulungan ni Pugong Biyahero na magkaroon ng sariling bahay at lupa sa tulong po ng ating mga kababayan. Ngayon, kakamustahin po muna natin si Ate, si Ate Jenny Lynn. Kamusta po kayo, Ate? Medyo okay naman po, sir. Kahit medyo nahihirapan kasi syempre nga, marami iniintindi. Pero okay lang po, kaya po naman. Kaya pa. Yung pong mga anak ninyo ay nasa? Nasa kuya ko po, sila po muna yung nag-aalaga po sa mga talapos. Ako po, weekly po nauwi ako. Pag kakasahod, nauwi na lang po ako sa kanila. Saang lugar po nandun yung mga anak nyo? Sa Bait po. Bae, Laguna. Opo. Layo po ano. Tapos yung work nyo, Dito po sa Carmona Golden Light. dito sa ano. So, bali ang setup nyo ay uwian, ano? Ano po, Uwi na lang. weekly. Weekly. Nagbo-boarding house po ako dyan sa Carmona, malapit sa company. Para ano lang, walking distance. Okay. So, sa madaling sabi, Ate, hindi na kayo nauwi doon sa pinagawang bahay sa inyo ni Pugong Biyahero? Opo sir, kasi nga po sir, nahihirapan po ako tulad po sa pamasahe. Wala naman po magsusuporta sa kanyang pamasahe sa araw-araw. Tapos isa pa po yung lugar, malayo po dun sa pinagtatrabaho ko. Tapos yung biyahe nga po, yung sa oras ko na minsan naliligta ko. Tapos isa rin pong dahilan yung sa tuwing nagbabaha, wala naman po akong sariling bangka. Yan. Isa rin yan. Kailan po kayo umalis na doon sa bahay? Basta po nung
bagong, ay, pagkakataon ng COVID na nun, kasagsagan ng Kasagsagan ng COVID. Pero matagal nyo na rin pong natira naman yung bahay, no? Opo. Matagal din. Okay. So ngayon natin, Jenny Lynn, ang napag-usapan kasi ata ninyo ni Kuya, no, ni Pugong Biyahero, dahil nag-usap po sila nang mangyayari doon sa bahay ninyo kung kayo ay aalis, ay mapupunta kay Tatay Pido. Tama po ba? Ano po ba yung naging pinag-usapan nyo doon? Ayun nga po, sinabi niya nga po sa akin na, kasi yung sa ano po kasi nung sa kuya ko, ang sabi niya sa akin, kung hindi ko nga raw po titirahan, kung pwede nga raw pong dalhin ko dun sa baihan, pwede namin. Eh, ang kaso, ang problema nga po namin, yung mahakot siya po na panggastos din. Kasi siyempre, di ba yun pag ganun ganun. So, ang balak niyo po sana, kukunin niyo yung mga materialis ng bahay. Kasi para itayo na lang din po doon sa... Dapat pala noon pa natin inaitayo. Ano? Eh, kaso nga Noon tinatanong kayo, dapat ipapatayo. So, bali... Kasi parang naging set, parang nag-usap na rin kayo dyan, ano, kung parang naalala ko sa vlog, na nung nagplano kayo na lilipat din sa bae, ay parang okay na, no, na pwedeng ang hakutin nyo yung mga gamit, pero yung lupa hindi pwedeng ibenta, no, kasi yun ay sa galing sa mga kababayan natin na tumulong din kay Pugong Biyahero para maipatayo, ano, yung lupang yun. So si Nanay Maura at si Tatay Pidupo, isa po yun sa mga tinutulungan din ni Pugong Biyahero na magkaroon nga po sana ng sariling tirahan. Ngayon, si Tatay Pido at si Nanay Maura, tinanong po sila ni Pugong Biyahero kung saan nila gusto, at yung pong mag-asawa ay nagsabi na ayaw nilang umalis doon sa mismong lugar na nila. Dahil doon na sila nasanay, nandun ang kanilang hanap buhay. Kaya po ang naisip ng team ni Pugong Biyahero, doon na lamang siya lilipat sa bahay ngayon ni Ate Jenny, di kung sakaling aalis po si ate, ano. At yun nga po, nakapag-desisyon na siya ay aalis. At ipapaliwanag ko lamang din po na yung bahay at ang lupa ay napupunta kay Ate Jenny Lynn sa pamamagitan po ng ating mga kababayan. Ito po ay tulong ng ating mga kababayan, ng ating mga sponsors through Pugong Biyahero, kaya po naipatayo. Ngayon natin, meron bang napag-usapan kayo na terms and condition pag alis ninyo? Ano po ba yung gusto ninyong mangyari doon? dito na lang po kami nagkaanuhan ni Sir Pugo na sabi ko nga po, nakikiusap po ako. Kahit sa huling pagkakataon lang po yun, kumbaga parang tulong na lang din po sa mga bata na. Kasi nga po, mahalos mapuputulan po kami ng paredes. Isa pa po yung sa bubong nga po namin. Sira-sira na nga po yung tinitigilan namin. Doon sa bahay? Nakatagalan na rin po na walang nakatira. Doon sa bahay, Laguna yan. Ano? Sabi ko nga po kay Kuya, nagtanong naman po ako sa kanya na magbabayad po siyang ibenta nga po. Eh sabi naman niya po sa akin, babalik na rin po. Oo. Tapos ano na lang din po siya sa akin na yung sa kanya na nga, siya na nga lang daw po yung babayad para kala Tatay Pido daw po. Kasi sila Tatay Pido po ay mayroong pera, no? Kasi talagang nilalaanan po ni Pugong Biyahero ng pera yung mag-asawa po, no? Si Tatay Pido at si Nanay Maura. Yun nga lang po, yung pera na yun na hindi talaga ginagalaw dahil may pangangailangan din po, lalo na po si Tatay Pido, kung inyo pong nalalaman, yun po ay mayroong sakit sa mata, no? Sa paningin. At maswerte po dahil naipagamot na, pero syempre may mga follow-up check-ups and pangangailangan pa rin po. So doon po natin nilalaan yung pera ni Tatay Pido. Ngayon, doon po doon sa bahay, actually hindi po talaga ate, no? Hindi talaga siya dapat ipagbili. Ano? Yun nga, pinaliwanag naman po sa akin ni Kuya Pugo. Oo, kasi yun ay Talagang kumbaga, dapat yung para sa kanila. Kasi para talaga sa inyo yun eh. ngayon, kumbaga hindi naman kayo pinapaalis doon. Oo. Ikaw yung... Lilinawin namin natin, hindi kayo pinapalis doon, ha. Sila po ay kusa na umalis at gustong lumipat sa bahay Kaya po, para. wala naman din kasi mag-iintindi sa mga bata kung sakaling kami, wala naman po kasi akong kamag-anak. Okay. Ito rin naman po close yung sa side ng asawa. Kaya mas pinili nyo na lang umalis. Okay. Wala rin po kasi mag-iintindi. Kasi po doon, bawat kilos namin, magbabayad kami. Magpapaalaga ako. Hindi naman po kakasya sa amin. Hindi nasasapat sa amin yung sasahurin ko kung sakaling ganun yung gagawin. Kaya pinag-ano na lang ako ng kuya ko na yun. Dami na lang yung mga bata na ako nang magtatrabaho ko dito. Uwi na lang ako dito. So nag-usap po yun ng kuya na yung bahay ay babayaran niya, gano'n?
Or ikaw yung nagbigay ng terms and conditions? Sinabi ko po sa kanya, tinanong niya po kung magkano. Kasi yung si Ate Risa po, nagtatanong po kasi yung ate niya nga kung sakali. Kasi nga, di ba, wala rin bahay yun. Eh, sabi nila, baka daw sakaling pumayag si Kuya po, sa kanila na lang i-alok yung bahay. Babayaran daw po sa akin ng 50K. Sabi ko ni Ate Risa. Eh, nung tinanong ko naman kay Kuya, kay Sir Paul, sabi niya po sa akin nga na bawal na daw po. Bawal talaga. Kasi magagalit. Pwede yung Kaya, process. siya na lang daw po yung babae. Kala na Ayun. So kung titingnan po talaga natin ng ng mabuti po sa ating mga kababayan. Dahil yun nga po ay galing sa ating mga sponsors, sa ating mga OFW, no? Yun po talaga hindi pwedeng ipagbili, ano? At sa totoo lang, Ate Jenny Lynn, tatapatin kita. Hindi ko rin parang hindi ko rin nakikita na magandang nabibilhin sa iyo ng team yung bahay na ipinagkaloob sa iyo. Kasi unang-una, yun ay ang PB team din, si Pugong Biyahero din yung nag-provide. Actually, siya rin yung nagsika para magkaroon ka ng magandang tirahan para nga sa iyong pamilya. Pero dahil nag-usap nga kayo na ito itulong na rin sa iyo ni Pugong Biyahero, kasi wala siya gawa ng si Pugong Biyahero po ngayon ay nasa Kalatagan, Batangas ulit, dahil busy. At bibigyan po niya ulit ng bagong tahanan, yung bagong pamilya na tinutulungan doon. So nagkaroon kayo ng pag-uusap bilang tulong na lamang din sa inyo. yung pag-aanuhan din naman po sa bahay din naman po ilan. Sa bahay rin mapupunta. Naiintindihan naman namin, kaya lang, yun nga, hindi talaga parang magandang pakinggan po mga kababayan. Ibebenta yung... Na ibebenta yung bahay, dahil yun nga. Pwede yung... Pero ngayon, nag-usap kami ng kagabi ng team kasi nag-meeting kami kasama po yung buong PB team, Kung napanood nyo yung live namin, after namin mag-live kagabi, nag-meeting kami patungkol nga po dito. Kasi ayaw din naman ni Pugong Biyahero na mawawalan din nga ng bahay si Ate Jenny Lynn, tas wala namang malilipatan ng maayos. So napagkasunduan namin na kayo ililipat dahil yun nga yung pinili nyo, bibigyan namin kayo ng 10,000. Parang tulong. Parang tulong din namin sa inyo. Kasi... para din doon sa bahay. Na dahil na rin, kung hindi na rin naman po magagamit yung bahay at malaking tulong din kanila Tatay Pido kung doon sila titira, ay papalipatin na po namin doon sila Tatay Pido. Kayo po ba ay pumapayag doon sa doon sa halagang napagkasunduan namin na 10,000? Kasi parang yun lang din yung tinignan namin na na may bibigay namin sa inyo. Kasi ngayon, sinusubukan kong kontakin si Pugong Biyahero para din sana makausap nyo ngayon. Kaya lang baka kasi nasa bundok na po sila. Hindi ko po makontak Baka po nasa bundok na kasi sila ngayon. Para din sana makausap. Ngayon ibibigay ko yung 10,000 pero magkakaroon tayo ng pirmahan, ng kasulatan na ikaw ay pumapayag doon sa napagkasunduan nating halaga na maitutulong sa iyo at yung bahay ay mapupunta kay Tatay Pido. Kumbaga, dahil binebenta mo nga yung bahay doon sa kapitbahay ninyo, na gusto sana, dahil hindi nga po pwede. Muli, nagpapasalamat tayo doon sa ating mga kababayan na tumulong upang maipatayo yung bahay na yun. At hindi po masasayang dahil ang titira po ngayon doon ay yung mag-asawa po na sila Tatay Pido at Nanay Maura. Ayan po. Ngayon, gusto ko po kasi mag-handwritten ngayon si Ate Jenny Lynn para mas matibay yung ating pagkakasundo, para malaman din ng ating mga kababayan, gusto po namin maging transparent sa inyo na ang lahat pong ito ay napag-usapan, sinang-ayunan ng dalawang panig, para po may maganda kaming maipakita sa inyo, para din po ito sa ating mga sponsor, kasi syempre nakakaya na parang yung bahay ibebenta or what, so hindi po tayo pumapayag sa ganung mga bagay, lalo
alam po natin kung saan nanggaling din yung pera na yun, ano, sa ating mga OFW. Pinaghirapan nila Na, yun. opo. Ito po ay magiging tulong na rin sa pamilya ni Ate Jenny Lynn. Ano? So bali ko yung mag-a-handle ito. Pumayag ako mga kababayan na hindi na lang ibenta yung bahay dahil yun po ay tulong nga ng ating mga kababayan na tumulong pa na kay Ate Jenny Lynn. So maraming pagkakataon na inantay ko yung kanyang desisyon at talagang sinabi ko sa kanya na hindi pwedeng ibenta yung bahay. So kaya babayaran po natin siya ng 10,000 dahil yun po yung bayad sa rights ng lupa. So yun na lamang at mananatili yung bahay na nandoon at patitirhan natin kay Nanay Maura. So maraming beses po na natulungan natin si Ate Jenny Lynn at sinabi ko sa kanya na buo ang desisyon niya na doon itayo ang kanyang bahay kaya doon natin pinagawa. Pero dahil nagdesisyon siya na iwanan na yon at tumira sila sa bae, ay hindi naman po pwede naman nating gawin na ipagpagawa pa ulit siya ng bahay doon at gamitin yung pera ni Nanay Maura. Mali po dahil yun naman po ay tulong naman para kay Nanay Maura. Ayan. So ito po, babasahin ko po sa inyo. Ako po si Jenny Lynn Madrid na may hustong edad na 32 years old ay pumapayag sa napagkasunduan ngayong araw na ito na ako ay tatanggap ng halagang 10,000 piso bilang bayad sa bahay na ipinatayo sa amin ni Pugong Biyahero. Ako po ay kusang umalis sa bahay sa kadahilan ng walang mag-aalaga sa mga bata at malayo po ito sa aking pinagtatrabahuhan. Ang perang aking matatanggap ay magiging tulong na rin sa aking pamilya at aking ding pong nalalaman na ang bahay ay mapupunta sa mag-asawang Tatay Pido at Nanay Maura. At ako rin po ay sumasang-ayon sa iba pang napagkasunduan ngayong araw na ito. Ayan po. At ngayon po, ibibigay ko po kay Ate Jenny Lynn yung 10,000 piso, no? Bibilangin ko po ito sa inyong harapan para po transparent po tayo. Ano po, ate? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10,000 pesos po. Ano? Yan po yung pera na napagkasunduan po natin dito ngayong araw pong ito. Ito po. Ito po yung pera. Ano? Ito po yung sulat na napagkasunduan natin. Ayan. At syempre, kung ano man po sana yung maging desisyon na yung bagong buhay na tatakakin ni Ate Jenny Lynn doon sa paglipat nga po niya, eh di sana po ay maging maayos, ano? At yun, dalangin namin na maging maayos yung sitwasyon niyo po ng inyong mga anak doon. At makakarating naman kay Pugong Biyahero ito na pag-usapan natin. Hingilang din po ng pasensya kasi siyempre akakinain din yung mga itinulong nila sa amin. Pero nagpapasalamat ako kasi sobrang laki ng mga naitulong nila sa amin. Lalo-lalo ng pagkakas po. Ang laki din po ng sakripisyo niya para sa mga bata. Alam po po na may mali din po kami kasi madalit naman po kasi talaga po. Kasi talagang wala lang talaga kami makakaano dito sa ganyan eh. Kaya mas minabuti na lang po namin sa kapatid niya. Maayos pa naman po yung bahay natin, no? yung bubong lang po talaga yung Doon dito sa dito po. Opo, yung pinagawang bahay, okay naman naman bahay. Wala namang natira. Walang natira doon. Wala po. So ngayon po, Kasi pupunta. may pa-music tayo. Tigang So ngayon po mga kababayan, maganda yung pagkasunduan at sa mga nagtatanong, ayan po, may matitira na po si Tatay Pido at si Nanay Maura. At abangan nyo na naman po yung ating update sa paglipat ni Tatay Pido at ni Nanay Maura sa mga susunod pa pong mga araw. Ayan. At muli ako po si Unji TV. Maraming salamat po sa inyo.